Si Boaz ay isang godly naman. Siya isang godly naman, kaya siya nagkaroon ng legacy of kindness in action. Yan ay makikita natin sa ating binasa kanina sa Ruth chapter 2 verse 4. When Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters, the Lord be with you. Yan ang kanyang greeting, the Lord be with you. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya yung kanyang dineclare na the Lord be with you from His heart, dahil ang God nasa heart niya. The Lord be with you. Ang Diyos sumainyo. Out of the overflow ng kanyang nararanasan day after day, yan ang kanyang in-speak, the Lord be with you. Ang hirap magsabi ng God bless you kung tayo ay hindi blessed. Alam mo, ikaw ay down na down, ikaw ay broken-hearted, tapos pag may nakita, God bless you. Medyo hindi makatotohanan, God bless you. Parang walang ka-blessing, pero pag ikaw ay blessed, God bless you. Hello, God bless you. Dahil overflow of what is in our hearts. Ganon si Boaz. Nung dumating siya, nag-harvest ang kanyang mga workers at bigla siyang napag-greet ng the Lord be with you. Yan ang kanyang greeting. Dahil ang sipag nila, nag-aani sila. At habang sila nag-aani, biglang may bumulaga sa kanila. Isang greeting ng isang godly man. The Lord be with you. Abay, lalong ginanahan mag-harvest ang bawat isa dahil ang Diyos ay sinasamahan sila. Yun ang deklarasyon ni Boaz. Mga kapatid, makikita natin, andoon yung respect, andoon yung kindness ni Boaz. Kasi siya ang boss eh. Kung titingnan, parang dapat siya ang mag-antay na i-greet siya ng kanyang mga tauhan na, good morning sir, good afternoon sir, pero siya ang umuna. Sumagot na lang yung mga tao ng the Lord also. The Lord bless you. The Lord bless you yung sagot ng mga tao. Binasa natin kanina nung bungad. Mga kapatid, andun ang respect ni Boaz sa kanyang mga worker. Bakit? Yan ang isang sign of a true leader. Sign ng true leader na mayroong God sa kanyang heart under the leadership of God. Andun ang respect, andun ang kindness sa kanyang mga nasasakupan. At si Boaz ay nag-operate within the framework of the Torah. Dahil actually, yung celebration ng Shavuot, ang celebration ng Shavuot ay, yan ay sineselebrate yung giving of the Torah. Yan ang focus ng celebration. Kaya lang sila ay nag-highlight lang ng Book of Ruth dahil ito si Boaz ay namuhay siya within the framework of the Torah. Kaya nga tumandang binata na lang siya. Tumandang binata siya at hanggang sa magkita sila ni Ruth, ay doon lang siya nakapag-asawa dahil naging maingat siya sa relasyon sa opposite sex. He wanted to live and operate within the framework of the Torah. Masyado siyang careful na kailangan ang life niya ay ayon sa kalooban ng Panginoon, godly naman. Siya ay merong sense of respect not only to people but most of all to God. Kaya yun yung fear of the Lord, yung deep respect to our God. Yan mga kapatid si Boaz.